Sa mga balita sa labas ng bansa, pinabulaanan ng US Department of Justice ang pagkakaugnay ng pangalan ni President Trump sa kontrobersyal na Epstein file. Naisiminti na kasi ang mga dokumento bago pa ang US presidential elections noong 2020. Sa Nigeria naman, daang-daang worshippers ang nakalaya na matapos makidnap ng halos isang buwan. Si Mark Timbresa sa detalye. Mas lumakas pa ang panawagan ng mamamayan sa Amerika kay US President Donald Trump na ilabas ang lahat ng laman na ngayon controversial na Epstein file. May kaugnayan ng Epstein file sa yumaong financer at convicted sex offender na si Jeffrey Epstein. Sa naturang file, lumilitaw ang naging palitan ng mensahe ni Epstein sa iba't ibang personalidad. Inaakusahan din si Epstein ng umano'y pang-aabuso sa mga minor de edad. Kamakailan lang ay isinapubliko ng US Department of Justice ang Epstein file bilang bahagi ng Epstein File Transparency Act na naglalaman ng halos 30,000 na pahinang dokumento, larawan at videos na may kaugnayan sa kaso ni Epstein. Una nang pinabulaanan ng US Justice Department na walang katotohanan ang mga paratang laban kay President Trump na may kaugnayan ito sa naturang file. Dahil naipasa na ang dokumento bago pa man ang US presidential elections noong 2020. Sa Nigeria, nasa gitna ng mga otoridad ang higit 100 worshippers na kinidnap ng mga gang noong nakaraang buwan. Dumating ang mga nasagip na biktima na ineskortan ng security forces sa tulong ng pamahalaan ng Kaduna. Matatandaang naging mainit ang sari ng kidnapping sa Nigeria na tinatarget ang mga Kristiyano at Muslim. Una nang sinabi ng Amerika na seryosong banta sa seguridad ang pangyaring ito sa Nigeria. Shoutout naman sa mga Pokemon fans dyan. Binuksan na kasi sa Tokyo, Japan ang kauna-unahang amusement park tampok ang mga cute na Pokemons sa Pokepark Kanto. Sa entrance pa lang ng parke ay kita na ang mga sikat na Pokemon kabilang na si Pikachu, Bulbasaur, Charmander, Squirtle at Eevee. Pwedeng-pwede ka rin mag-enjoy dahil sa mga Pokemon-inspired rides na talaga namang mapapa-childhood throwback ka. Mark Timbresa, IBC News.